Sa katabi mo, ako'y nagagala. May nagagala. At kasama na naman kita. Lagi pala. Lagi kitang kasama. Amen. 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 So, aking topic po ngayon ay it's all about being sold out Christian. So, may sold out Christian po. Sold out Christianity. So, may subtitle po siya, do not be a part-time Christian, but instead, a full-time Christian. Amen. Amen. So, ang aking verse po ay matatagpuan po siya sa Romans chapter 12 to 1 to 3. So, basahin mo muna natin bago tayo. Romans 12, 1 to 3. Ibasa po bago tayo manalangin. Kaya mga kapatid, pinamamanhid ko sa inyo, alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Hanggang 3, verse 3. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin na ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kaniyang sarili na totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Amen. Let's pray. Heavenly Father God, thank you for this wonderful morning, wonderful evening na pinagkalong mo sa bawat isa. Lord Father God, Lord, we welcome your Holy Spirit in this place. So Lord Father God, Lord, anumang mga balakid na nakikita mo sa aming puso't isipan ngayon, Lord God, we cast everything to you, Lord Father God. Lord, salamat din po, Lord Father God, muli sa iyong cross ng Calvary, Lord Father God. Through you, the cross, and the power of the cross, Lord Father God, all of our sins are forgiven, Lord Father God. Thank you for the freedom to worship and adore your name, O God, in this evening, Lord Father God, and your Holy Spirit be freely to move in this place and saturate us, O Lord Father God, with your Holy Spirit, O Lord God. At Lord, prepare our hearts and mind, O Lord Father, to understand your words, O Lord Father God. At Lord, we humbly, O Lord Father God, na ako po'y daluyan lang, O Lord Father God, ng iyong mga salita, at Lord Father God, at yung glory mo lang ang may itaas sa gabi nito, Lord Father God. At Lord, sabi mo nga sa iyong salita na apart from you, Lord Father God, we can do nothing, O Lord Father God. You deserve the highest praise, highest adoration, O Lord Father God, and thanksgiving, O Lord Father God, because you are our loving God, O Lord Father God, and we praise you, O Lord Father God. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. So, ang ating topic po ngayon is all about sold out Christian. So, pag sinabi pong sold out, marami pong ibig sabihin pong mga bagay na kaloob. So, pag sold out, pag sinabi po, commonly we hear this word from sa mga nanonood po tayo mga ticket, kung bagay may mga concert, mga basketball events, pag wala na po yung ticket, di ba sabi ng what? Sold out na yan. So, pag minsan din, pag bumibili po tayo sa mga tindahan, tapos wala na yung pinipili natin, sold out na talaga. So, nakatag na po doon, sold out. So, ibig say, pag tinagal po natin ang salitang sold out, ay may kahintulad, may translate po siya ng ganito na ipinagbili. So, pag yun po ay, anong tense po yun sa English? Yung sold. Past tense na. So, meaning to say, it's already done. So, pag sinabi po natin na sold out, ay ito yung sa Tagalog po ay pinagbili. Pero sa English po, ang definition po niya, accommodation sold completely and especially in advance. So, meaning to say, may nagmamayari na sa bagay na yun. Amen. It's accommodated by someone or authority. Amen. So, sabi po nga sa ating salita, sa ating text kanina, basahin ko lang po, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable
to God in which a reasonable service. Verse 2, and do not conform to this world, but be transformed by renewing of your mind, that you may prove that it is good and acceptable, the perfect will of God. Verse 3,